gradients on shapes and text. First, open Illustrator, then Control N to create new document. Basic parameter lang. Then first is gradient on text. So we'll create circle. So press mo yung shift para constrain yung proportions niya. Tapos yung circle na to, then click mo dito sa side, sa left side ito. Tapos ito kasi yung fill. So white yung fill niya kaya wala tayong nakikita. Tapos click natin tong gradient. Kung hindi mo pa na-open, open mo. Pag ganito, open mo. Tapos ito yung gradient. Click mo. Yun. Ito yung fill niya, gradient. Tapos pag gusto mong palitan yung color, itong gradient, add ka lang dito sa swatches. For example, red to yellow. So add ka dito. Tapos kung gusto mong tanggalin yung black, drag mo lang palabas. So tanggal na siya. Tapos yung white, gusto mong palitan ng yellow, drag mo yung yellow doon. Yun. Simple gradient. Kung gusto pang mag-add ng color, for example is ito, magenta. So add ka. Hanggang makumplito mo yung gusto mo rainbow, tapos add ka lang ng add. Basta yung fill mo is ito, ibabaw siya, hindi yung sa outline. Create tayo ng another shape, rectangle. Naka-gradient na siya, no? Kasi default na kasi yung fill mo, tapos gradient na siya. Pero gusto mong mag-create ng plain gradient, yung iba yung gradient, pwede rin. To palitan mo lang yung kulay. Palitan mo yung blue, tsaka yung darker blue. Ayun, dito. Tapos pag sa text naman, create ka. Click type tool, tapos type ka. Yun. Siguro capital para makita natin yung pagka-bold ng text. Ito, type ka. Tapos lakihan mo. Siguro pilitan mo yung font. Command T or Control T para gawas yung lalabas yung character. Tapos try natin impact. Yun, lumabas din. Tapos close mo ganon. Tapos para may dalawang paraan para mag-gradient dito. One way is yung editable, tapos yung other way is not editable. Ibig sabihin nung editable, pwede mo pang i-change yung text mo. Kahit pag nagkamali ka, pwede mo pang i-change. This is one way. Click mo yung text, tapos punta ka dito sa sa appearance. Kung hindi nag-appear, go to window, tapos hanapin mo yung appearance ito, tapos click mo, yun, lalabas to. Tapos dito sa sa right side talaga, click ka, add ka ng new fill. Yun, ito na yung fill mo. So pag click mo yung, pag nakaselect pa yung text mo, pag click mo nitong gradient, yun, a-apply yung gradient niya. Tapos kasi wala tayong stroke, so add tayo ng stroke dito. Black lang yung stroke niya. Tapos lakihan natin yung weight, siguro 4. Ayun. For yung not editable, ganito yun. Duplicate ko itong text, tapos click natin, balik natin sa black, tapos tanggalin natin yung outline. Pag gusto mong hindi editable,
click mo yung text, tapos go to dito, punta ka dito sa object, tapos click mo yung expand appearance. Ay, hindi pala, yun, tapos pag click mo ng expand appearance, lalabas yung yung expand, tapos click mo yung expand. Default lang kasi yan, default yung object, tapos yung fill, click OK. Tapos yung text mo nagiging object na siya, so not editable na siya, so pwede mo nang lagyan ng fill. Tapos pag mag-add ka ng stroke, pwede rin, add ka ng stroke na black. Add ka ng stroke ng 4. Add ka ng 4. So, yun. The same way din sa sa paglagay mo ng stroke kanina sa yung editable na text at saka yung sa object. Ganun lang ka-simple. Depende na sa iyo yun kung anong diskarte mo para makagawa ka ng ganitong effects. Pwede rin naman gumamit ka ng symbols, pero siguro advanced na yon. Darating din tayo dyan. Okay, sige, salamat.